Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ito. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay dream. Sa panahong ito ng Adbyento, kung kailan tayo ay inaanyayahang magnilay sa kahulugan ng pagdating ng Diyos sa ating buhay, isang mahalagang salita ang lumulutang mula sa ebanghelyo natin ngayon. Panaginip. Dream. Oo, panaginip. Hindi bilang isang bagay na malabo o ilusyon o katang-isip, kundi bilang isang daluyan kung paano ang Diyos ay maingat na nagsasalita sa kalaliman ng ating katahimikan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, tayo ay dinadala sa isang sandali, ngunit tahimik, makapangyarihan. Ang sandaling na naginip si Jose. Minsan ang Diyos ay hindi dumarating sa malalakas na tinig, ni sa nakakasilaw na liwanag. Madalas, siya'y dumarating sa gitna ng ating mga panahong naguguluhan tayo. At sa kaso ni Jose, ito ay sa pamamagitan ng panaginip. Nalaman niyang nagdadalang tao si Maria, ang kanyang kasintahan, at gaya ng isang matuwid at mapagpakumbabang lalaki, pinili niyang palayain si Maria ng tahimik upang hindi ito mapahiya. Pero bago siya makapagdesisyon, dumating ang Diyos sa kanyang panaginip. At sa panaginip na iyon, ipinahayag ng anghel ang plano ng Diyos. Huwag siyang matakot na tanggapin si Maria bilang asawa, sapagkat ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagmula sa Espiritu Santo. Sa simpleng tagpong ito, isiniwalat ang kabuuan ng misteryo ng Adbyento. Ang Diyos ay sumasa atin, ngunit dumarating siya sa mga hindi inaasahang paraan. Para makita natin ito, kailangan natin ng pusong marunong makinig at magnilay, gaya ng puso ni San Jose. Sa mundo ngayon na sobrang maingay, sobrang mabilis, at sobrang puno ng paghuhusga, napakahirap makinig sa tinig ng Diyos sa ating mga panaginip. At hindi lamang ito yung panaginip habang natutulog. Ito ay ang mga panaginip ng ating puso. Yung mga pangarap natin para sa pamilya, para sa bayan, para sa ating sarili. Doon tahimik na kumikilos ang Diyos. Si San Jose ay modelo ng pananampalatayang tahimik ngunit buo. Hindi siya nagsalita kahit isang salita sa buong ebanghelyo. Ngunit sa kanyang katahimikan, maririnig mo ang lakas ng kanyang oo sa Diyos. Hindi niya maintindihan ng lahat pero naniwala siya. Hindi niya hawak ang buong larawan,
pero nagtitiwala siya. At ang pagtanggap niyang iyon sa panaginip ay naging simula ng katuparan ng pinakadakilang panaginip ng Diyos para sa sangkatauhan, ang pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento, tanungin natin ang ating sarili, kumusta ang ating mga panaginip, ang ating mga pangarap? Baka masyado na tayong nabigo sa buhay, kaya't itinigil na natin ang mangarap. Baka masyado na tayong nasaktan, kaya't tinabunan na natin ang mga pangarap ng Diyos para sa atin. Pero gaya ni Jose, ang panaginip ay maaring maging lugar ng pagbubunyag. Ang mga panahong gulo, takot at pangamba ay pwedeng maging pintuan ng biyaya. Ang mahalaga, bukas tayo. Huwag tayong matakot. Ang Diyos ay patuloy na nangangarap para sa atin. Nangarap siya ng mundo kung saan may kapayapaan, may katarungan, may pagmamahalan. Nangarap siya ng buhay para sa iyo na puno ng kabuluhan, liwanag at direksyon. Ngunit ang tanong, pinakikinggan pa ba natin ang panaginip ng Diyos? Binibigyang puwang pa ba natin ang tinig ng Diyos sa ating mga desisyon? Maraming beses sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos na gawin ang hindi madali. Tulad ni Jose, tatawagin tayong tanggapin ang mga bagay na hindi natin lubos maipaliwanag. Tatawagin tayong maniwala sa mga bagay na tila imposible. Pero gaya rin ni Jose, tayo ay binibigyan ng biyayang maniwala, magtiwala at maglakad sa pananampalataya. Sa mga natitirang araw ng ating paghahanda para sa Pasko, sikapin nating makinig. Baka hindi natin kailangan magsalita ng marami. Baka kailangan lang nating manahimik, magdasal at manalig. At sa katahimikang iyon, maririnig natin ang tinig ng Diyos sa ating puso. Huwag kang matakot. Ako ang kasama mo. Ito ang aking panaginip para sa iyo. At ito yung tanong para tayong lahat ay makapagnilay. Magsuri ng ating mga sarili. Anong panaginip ang ibinubulong ng Diyos sa puso mo ngayon? May takot ka bang harapin ito? Kaya mo bang maging tulad ni San Jose na tahimik ngunit handang sumunod sa pangarap ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong gaya ng kay San Jose. Pusong nakikinig sa iyo kahit sa katahimikan. Pusong handang maniwala sa mga plano mo, bagamat hindi ko lubos na nauunawaan. Turuan mo akong tanggapin ang iyong panaginip at pangarap para sa aking buhay, sa aking kahinaan, kay maging aking lakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen.